Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakatanggap kami ng ulat mula sa isang grupo ng doktor mula Pangasinan. Nababahala sila sa parami na kaso ng mga nasasakugan ng isang improvised na maputok na kung tawagin, boga. Paano nga ba maiwasang madali nito lalo't ngayong papalapit na ang bagong taon? May libangan ang ilan nating mga kababayan na gumagawa ngayon ng ingay. Gawa lang ito sa recycled materials. At kapag ito'y sinindihan, ito'y sumasabog na parang kanyon. Ang tawag nila rito, boga o boga-boga. Mukha mang nakakaaliw, ito'y lubharaw delikado. Merong mga bogang nagpo-produce din ng apoy. Itong apoy na to ay nagkukos ng injuries. Maaring mag-cause ito ng pagkasunog ng pilik mata, ng kilay. Minsan ay panlalabo ng mata. Worst case scenario is mabubulag yung mga pasyenteng nasabugan. Kaya ang Department of Ophthalmology ng Region 1 Medical Center sa Dagupan City, Pangasinan, maalarma. Nito kasi mga nakaraang linggo, parami ng paramiyak na nilang mga pasyenteng nadadali nito. Marami na pong mga cases ang nakikita namin dito. Isa sa kanila naging pasyente, ang anak ni Bridget, hindi niya tunay na pangalan. Sinabi niya po kay papa niya na nakuha po yung mukha niya, tapos tinakpan niya yung mukha ng kamay niya, kaya kami nag-alala doon. Sakaling maharap sa parehong sitwasyon, ano nga ba dapat gawin? Kuya Kim, ba't sumasabog na parang kanyon ang mga boga? Kuya Kim, ano na? Kaya sumasabog ang mga boga na para bang kanyon ay dahil yan sa lakas ng air pressure sa loob nito. Kapag tayo ay gumamit ng denatured alcohol, mabilis ang rate of evaporation nito. Ito ay nagpo-cause ng pagdami ng gases sa loob ng confined container. Kapag ito ay na-trigger ng ignition, maaari itong sumabog. Sakali namang may nakilala kayong nasabugan nito, ang payo ni Doc. Yung mga pasyenteng na putukan ng boga, lalong-lalo na sa mata, ay kailangan pong dalhin kaagad sa pinakamalapit na ospital ang mga pasyente. Huwag na rin pong i-attempt na hugasan ng kung ano-anong likido ang mata ng mga pasyente. Huwag din pong maglagay ng kung ano-anong mga gamot. Mainam po na tatakpan natin ng malinis na tela ang mata ng pasyente at huwag didiinan yung apektadong mata. Pag may nakitang parang nakatusok doon sa mga mata, ay huwag pong i-attempt na tanggalin yung mga foreign body na ito. Dahil ito ay mag-cause pa ng harm, kailangan na ho nating itigil itong paggamit ng boga. Ito ay pinagbabawal po ng batas natin. Meron tayong Ligtas Christmas, Iwas Paputok, wherein magkakaroon tayo ng advocacy para umiwas sila sa paggamit ng mga pinagbabawal na paputok. Ngayong magbabagong taon, paano ba tayo makakaiwas sa peligro na dala ng pinagbabawal na boga? Nakasanayan na nating salubungin ang bagong taon na masaya at maingay sa paniniwalang na itataboy ng ingay na ito ang malas at masamang espiritu. Para ligtas nating may pagdiwang ang New Year, kung maaari, huwag na tayo gumamit ng paputok. Lalong-lalo na yung mga delikado at pinagbabawal gaya ng boga. Sa halip, gumamit na lang ng ibang pampaingay gaya ng tambol at turotot. Pagpatugtog sa inyong speaker, pwede ring manood na lang sa mga inoorganisang fireworks display sa inyong komunidad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa dinami-rami ng whale o balyena sa ating karagatan, may isa raw na napakailap. At sa linggong ito, napag-aralan ng mga dalubhasa sa kauna-unang pagkakataon. Ano nga bang klaseng balyena ang tinuturing ng world's rarest whale? Ito ang carcass o labi ng isang 5-meter long na balyena na inanod sa baybayin ng Otago, New Zealand dito lang Hulyo. Maingat itong inasikaso ng mga eksperto. Labi kasi ito ng tinuturing na rarest whale sa mundo, ang Mesoplodon traversii o spade-toothed whale. Dahil sa sobrang ilap ng naturang balyena, kakaunti pa lang ang nalalaman tungkol dito. Kaya sa linggong ito, 5 buwan mula nang madiskubre ang mga labi nito. Nagtipon-tipon ng mga scientists at cultural experts sa New Zealand para i-dissect, suriin at pag-aralan ng balyena sa kauna-unahang pagkakataon. Pero alam niyo ba kung bakit itong tinuturing ng world's rarest whale?
Ang Mesoplodon traversii ay isang beaked whale. Ibig sabihin, pahaba ang snout o nguso nito. Ang hugis ng ngipin nito hawig daw sa blade ng spade, rason para tawagin din silang spade-toothed whale. Kaya naman tinuturing silang world's rarest whale dahil mula noong 1800s, 7 specimen pa lang ang naturang balyena ang namataan. At lahat ng 7 specimen na yun, wala ng buhay ng madokumento ng mga eksperto. Kaya pambihirang pagkakataon kung ituring ngayon ng mga dalubhasa na mapag-aralan ang spade-toothed whale na nakuha mula sa New Zealand itong Hulyo. Ang kanilang findings tungkol sa world's rarest whale, atin niyang pakakaabangan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Inisyo kamakailan dito sa Pilipinas ang tinuturing ngayong longest usable postage stamp sa buong mundo. Mula yan sa PhilPost para sa ating mga Pilipino. Ano kaya ang disenyong makikita rito? The Pasig River has long been a silent witness to the flow of time. Ito raw ang maagang paaginaldo sa atin ng PhilPost ngayong Pasko. Isang postage stamp. Pero hindi lang daw ito basta simpleng stamp. Sa haba kasi nito 23.4 centimeters. Ito raw ngayon ang tinuturing ng PhilPost na pinakamahabang usable postage stamp sa buong mundo. Sa stamp makikita ang siyam na simbahang nakatindig sa palibot ng Pasig River. Ang stamp kasi na pinamagatang Simbang Gabi sa Ilog Pasig. Love letter daw ng PhilPost at ng artist na lumikha nito na si Jello Andres. Sa Christmas tradisyon na malapit sa puso nating mga Pinoy. Ano pa? Di ang Simbang Gabi. Ito yung lumalabas na pinakamahabang usable stamp as of today. Halos haba siya ng isang envelope. Malaking parte yung Ilog Pasig. Diyan nag-umpisa yung komersyo. Kahit yung Manila Central Post Office Building, ang base niyan, yung mga sulat, dumarating galing sa Ilog during those days. Inspirasyon kasi namin yung isang artwork na pinost namin noong 2022. Isa itong art series na gawa naman ni Sir Diego to. Pinagsama-sama na lang namin yung art na ito para maging isang cohesive artwork na itatampok yung buong Ilog Pasig. Kuya Kim, bakit nga ba nagdidikit tayo ng postage stamp sa mga pinapadalang sulat? Kuya Kim, ano na? Ang paglalagay ng postage stamp sa ating mga liham ay paraan para makabayad tayo sa serbisyong ito. Pag nilagay natin ang postage stamp na kadikit na ito'y patunay na tayo'y nakabayad na. Bago man naimbento ang mga adhesive stamp, nakapagbabayad na rin tayo sa postal service. Gumagamit tayo ng ink at rubber stamp. Ito ang rason kung bakit stamps ang tawag natin sa mga postage stamps. Ang pinakaunang adhesive stamp naman ay inisyu noong May 1, 1840. Ang tawag dito ay penny black at ang nag-design nito ay si Rowland Hill. Ang mga postage stamp ngayon laging merong pangalan ng issuing nation o bansa maliban lang sa United Kingdom, denomination ng halaga at illustration o guhit na maaari ng isang tao, pangyayari, lugar o kung ano man ang sumisimbolo sa bansa. Gaya na lamang ng Simbang Gabi sa Ilog Pasig stamp ng PhilPost. Pero alam niyo ba na maliban dito, may isa pang iconic stamp na inisyu sa bansa na sumasalamin din sa isa sa paborito nating mga Pinoy. Noong April 14, 1934, inisyu sa Pilipinas ang pinakaunang basketball stamp sa buong mundo para i-commemorate ay ika-10 Far Eastern Championship Games na ginanap sa Maynila noong taong yun. Ang Far Eastern Championship Games katumbas ng Asian Games noong mga panahong yun. Ang naturang stamp nagkakahalaga lang ng 16 cents. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Abot langit ang tuwa at pagkamangha ng marami nating kababayan ng kanilang namataan sa kalangitan ng isang misteryosong liwanag. Ano nga ba ito? Ating imbestigahan para tayo'y maliwanagan. Nagliwanag ang kalangitan madaling araw nitong Miyerkules sa paglitaw ng misteryosong liwanag na ito. Ang tila rumaragasa at kumikislap-kislap ang liwanag. Namataan sa iba't ibang probinsya sa bansa. Isa sa mga napatingala at namangha ang taga Surigao del Norte na si Venice. Na-mesmerize talaga ako. So with my friends, we're like, oh my God, what's that? Mahigit 400 kilometers naman mula sa Surigao del Norte. Naispatan daw ang misteryosong liwanag dito sa Cebu. Na-amaze talaga kami kasi it's really rare na makakita ng ganun.
Kutob ni na Venice at Joel ang kanila raw nakita sa kalangitan nitong Miyerkules, posible isang It was a meteor shower. Meteor shower. Tama kaya ang kanilang hinala na meteor shower ito? Kuya Kim, bakit ba nagkakaroon ng meteor shower? Kuya Kim, ano na? Nagkakaroon ng meteor shower kapag ang Earth ay dumadaan sa path ng isang comet. Ang mga debris na naiiwan sa buntot nito ang nagmumukha ng meteor shower. Nagaganap pa mga meteor shower sa partikular na buwan sa isang taon. Ngunit ang nakita sa kalangitan noong December 3 ay hindi isang meteor shower. Kasi yung itsura niya hindi consistent sa itsura ng mga meteor shower. Isa pang hinala ng marami, debris daw ito ng nilaunch na Long March 3B rocket ng China noong December 3. Masasabi natin with high certainty na hindi sila magkaugnay dahil yung rocket launch ng China, nangyari siya around 12 hours before nung sighting. Yes. Yun namang pangyayari, yun nga, madaling araw na, baka rin siguro kaya nagkaroon ng confusion. Naglalabas kasi si PhilSat ng advisory pag may rocket launch, kapag may babagsak na debris over our area. Pero kung hindi ito meteor shower at hindi rin rocket debris, ano kaya ito? Base dun sa itsura niya, consistent isang space debris re-entry event. Pag nag-re-enter sila, nakikita natin na magkakaroon tayo ng pangyayari na parang nagbe-break up yung mga bagay na yon in the atmosphere. Kaya ganun yung itsura niya. Medyo unpredictable siya kasi may mga space debris na hindi na siya natatrack talaga. Sabi ng PhilSat, halimbawa ng mga nag-re-enter ng space debris ay mga bahagi ng mga lumang rocket o satellite. Debris pala yun, naliwanagan kami. Slightly disappointed because as a child, we were told that if you see a shooting star, you should wish. Pero sa mga gustong makakita ng legit o totoong meteor shower sa kalangitan, kailan ba tayo dapat mag-abang? Sa mga gusto makakita ng meteor shower, gaya nitong nasa ating studio, hindi nyo na kailangan mag-antay ng matagal. Mula kasi nitong December 4 hanggang December 17, namamataan sa ating kalangitan ng Gemini meteor shower. Ang peak ng meteor shower inaasahan sa gabi nitong December 14. Ang Gemini meteor shower ang isa sa pinakamalakas at pinakamaliwanag na meteor shower sa taong ito. At mas makikita ito, lalo na kung malayo ka sa mga ilaw. Papanoorin nyo ito mula sa lugar na mababa ang light pollution. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Bukas na sa publiko ang pinakabagong sangay ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Matatagpuan yan sa Davao City na ang disenyo, hango sa kanilang durian. Kuya Kim, ano na? Nangangamoy Pasko na sa Davao City at ang Pambansang Museo ng Pilipinas. May pa-early Christmas gift ang National Museum of the Philippines, Davao. Sa labas pa lang ng 6 na palapag na museo, mamamangha ka sa disenyo nito na hango sa tinuturing na King of Fruits na sagana sa Davao, ang durian. It is a state-of-the-art design by our city architect. Pag makita na yung building, talagang tatak Davao siya. Sa loob naman, may iba't ibang exhibit na pinamalas ang yaman ng kultura, kasaysayan at kalikasan ng Mindanao. It houses different kind of exhibitions, natural history, culture, and historical artifacts, one of Mindanao's priceless treasures, the artistry of indigenous textiles, and the masterpieces of some of the Davao's national artists. At ang good news, libre mamasyal dito. Our museum is open for the public from Tuesdays to Sundays from 9 a.m. to 5 p.m. Hindi na lang ngayon ang prutas ang iconic na durian sa Davao, pati na ang kanilang bagong museum. Kuya Kim, bakit nga ba maraming tinikang durian? Kuya Kim, ano na? Ang durian nababalot ng napakaraming matitigas na tusok-tusok o tinik. Ito nagsisilbi nilang proteksyon mula sa mga hayop na nais kainin ng laman nito. Kilala din ang prutas dahil sa napakatapang nitong amoy. Yan naman ay dahil sa volatile sulfur compounds na taglay nito. Gayunman, hindi may kakaila na isa ito sa pinakamalinamnam at pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang durian native sa Southeast Asia. At alam niyo ba sa Singapore, meron silang landmark na tila hango rin daw sa iconic na prutas, ang Esplanade Ketters on the Bay. Laging tandaan, importante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.